Kapag ang isang dokumento ay computerized document, kinakailangan sumunod ka doon sa electronic evidence rule para mapatunayan ng authenticity noong dokumento. Pero partner, tignan mo naman ito ba isang electronic document? Hindi eh. Ang sinabi ng PIDEA, wala siya sa kanyang computer system. Wala pong kinalaman ng computer sa isang paper document. Kinakailangan lamang best evidence rule na yung original ang gagamitin at saka yung testimonya ng nakapirma sa dokumento. Ang tanong, anong ginagawa na isang drug trader sa tabi ng presidente at ng first lady sa New York? Number one. Number two, baka naman sumakay pa yan sa Presidential Flight 001 papunta ng New York. Baka tayo pa nagbayad ng kanyang pamasahe. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam nyo, lilinawin ko ha, wala tayo sa posisyon para sabihin kung authentic yung dokumento o hindi. Pero ang sinasabi ko, mali naman yung pamamaraan na sinabi ng PIDEA kung bakit yan ay fake. Ang sabi nila, hindi raw yan kabahagi ng isang computerized system nila, no, na kung saan naka-record lahat yung authority to operate. At ang sabi pa nila, artificial intelligence daw ang ginamit para gawin yan. Una-una mga partners, walang kinalaman ng computers dito. Bakit? Meron tayong tinatawag na electronic evidence rule. Kapag ang isang dokumento ay computerized document, kinakailangan sumunod ka doon sa electronic evidence rule para mapatunayan ng authenticity noong dokumento. Pero partner, tignan mo naman ito ba isang electronic document? Hindi eh. Ito isang paper document. So ang pag-authenticate nito, miski ito'y makakarating sa hukuman, simple lamang. Nasaan yung original, una-una, at pangalawa, sino yung tao na pumirma. Kinakailangan yung taong pumirma ay sasabihin niya, pirma ko nga yan. At ito yung authority to operate na aking linagdaan. Ganong kadali lang ang authentication. Hindi na po kinakailangan yung mga computer database na yan. No? Dahil sa totoo lang, wala naman tayong ganyan computer database except for warrants of arrest. No? Pero yung mga authority na ganyan, talagang papel lang yan. So kung darating tayo sa hukuman at ito'y papatunayan ng authenticity, yung original lang at saka yung testimonya ng nakapirma ang kinakailangan. So sa tingin ko, hindi siya po pwede mabaliwala dahil sa gaya ng sinabi ng PIDEA, wala siya sa kanyang computer system. Wala pong kinalaman ng computer sa isang paper document. Kinakailangan lamang best evidence rule na yung original ang gagamitin at saka yung testimonya ng nakapirma sa dokumento. Ganun kasimple lang yon. Pero alam mo, mas yung binanggit ni Maharlika na abay sa trip sa New York. Nung kauna-unahang trip sa New York ni Presidente at saka ni Lam, merong isang Pilipino na kasama sila na di umano ay wanted. Ewan ko kung nakuha nyo rin yung kanyang expose na ganito. No? Pero itong Pilipinong ito daw ay wanted para sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang pala sa Pilipinas, abay pati sa Australia. So ang tanong na marami, bakit napakalapit doon sa larawan na yon itong taong ito kay Presidente at kay PBBM at kay Lam doon sa New York? Ang sabi nga ni Attorney Trixie Angeles, oy, alam ko yung picture na yan, nasa likod lang ako, no? Nakita ko yan. Natatandaan ko yan kung kailan kinuha yung picture na yan. At kung makikita mo yung picture na yon, ang akala ko nga para siyang PSG kasi malapit siya at siya parang meron siyang position na parang confidential na naroroon siya. No? So ang tanong, anong ginagawa na isang drug trader sa tabi ng presidente at ng first lady sa New York? Number one. Number two, baka naman sumakay pa yan sa Presidential Flight 001 papunta ng New York. Baka tayo pa nagbayad ng kanyang pamasahe. Sino siya? Anong relasyon niya sa presidente at kay first lady? At tayo pa ba ang nagbayad ng kanyang pamasahe at ng hotel? Samantalang siya pala ay may mga kasong hinaharap para sa pangangalakal ng droga, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na sa Australia pa. So talaga ngayon po mga partners, no, ang inaantay natin ay ang kasagutan ng presidente. Minsan lang siya nagsalita tungkol dito sa pratang na siya ay nagpupulburon. No? At ang sabi niya, I will not dignify that with an answer.
Pero alam nyo, bagamat hindi naman ito hukuman, ito'y court of public opinion, anong epekto? Ano yung importansya ng dokumento ni Maharlika? Well, unang-una, kinocorroborate yung sinabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na meron nga siyang nakitang ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. So, ang kulang na lang, ipakita itong dokumentong ito kay Presidente Duterte at ikumpirma ni Presidente Duterte kung ito nga yung dokumento na pinakita sa kanya ng PIDEA. Pangalawa, kung meron kasing usok may apoy, di ba? Sinasabi nila, when there's smoke, there's fire. So ngayon, may mga decision kasi si Presidente na hindi ko maintindihan. For instance, itong pagpapalakadkad, yung pagkakaladkad sa atin sa giyera sa China, na since sa mulat-mula sa panahon ng 1400, napakatindi naman ng ating pagkakaibigan. Bakit nagkakaroon ng ganitong hindi maintindihan na desisyon? Nasa tamang isipan ba ang ating Presidente? At ngayong may mga paratang na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot, baka naman tayo makaladkad sa gera habang nasa impluensya na pinagbabawal na gamot ng Presidente. Hindi ko sinasabi na yan nga po ang katotohanan. Pero nakasaad sa saligang batas na meron tayong karapatan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na makaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre, yung desisyon ng Presidente na wala sa tamang isipan na po pwedeng magresulta sa giyera at pagkamatay ng napakaraming Pilipino, yan po ay isang bagay na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. So I think the President has to come clean. Hindi po pwedeng ilihis ang issue kahit anong gawin niya na problema ang West Philippine Sea, yung gutom pa rin ng tao ang mararamdaman. At ang malalaman talaga nila, ang tunay na problema ng taong bayan, yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kakulungan ng trabaho at yung mababang mga sweldo. No? At in the end, wag naman sana na para makalimutan lang ang tunay na mga issue at kasama na nga yan, yung issue ng pulburon, kakalad ka rin niya tayo lahat sa aberya. Attorney, isa din po sa mga napansin, balikan lang natin yung dokumento na inilabas ni Maharlika, yung walang control number. Gaano ba kalaga na may control number yung isang dokumento para malaman na yan ay original o lehitimo? Well, alam niyo po, pati sa hukuman, wala namang mga control number. Ang meron lang siguro case number. Kung search warrant number, no? So, hindi ko maintindihan kung ano yung importansya ng control number kasi nga sa rules of court, kapag dokumento pinag-uusapan, kinakailangan ipresenta lang ang original at ipresenta yung tao na pumirma para i-identify niya na pirma ko nga yan. So yun lang po kinakailangan sa paper documents, no? So ang sa akin naman is napaka-defensive naman PIDEA. Ulang-una, sila ba yung mga nakaposisyon sa PIDEA nung panahon? Di umano itong dokumentong to ay ginawa. 2012 kung hindi ako nagkakamali itong dokumentong ito, no? So ang dapat mga nagsasalita, yung mga nakaposisyon sa PIDEA noong 2012. Napakatagal na panahon na rin yan, no? Mahigit 10 taon na yan, 12 taon nang nakakalipas, no? At hindi natin alam, baka naman wala namang kamuwang-muwang yung mga PIDEA na nagsasalita ngayon, no? Kung ikukumpira mo doon sa mga PIDEA na naroon talaga sa katungkulan nila noong 2012. Pero alam nyo, nagtutugma ito sa sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Oh. Ang sabi niya, nung siya ay mayor, 2012, mayor naman si Presidente. Pinakitaan siya ng ebidensya. Ibig sabihin, dokumento ito. Na nagpapakita na yun nga po, na gumagamit ng pinagbabawal na droga. Ito naman po, ay talagang, kumbaga, operation para hulihin on the act. Naudlot nga lang. Bagamat tinago ni Maharlika yung pirma ng tao, tama lang yun ha. Kasi alam nyo, yung taong yun ngayon ang magpapatunay sa authenticity ng dokumentong ito. Abay kung nais itago ang katotohanan, ang gagawin nilang dyan, gugurgurin siya. Alam mo, napakagaling to si Maharlika, no? Siya ang responsable sa pagkakaroon ng mga bagong mga salita gaya ng gurgor. Ngayon, alam ng tao na kung ano ibig sabihin ng gurgor. So kinakailangan talagang itago kung sino yung taong yan. Dahil yung mga tao na gustong itago ang katotohanan, ay nako, baka matepok yung taong yan. So ngayon, ang dapat sa PIDEA ay magkaroon sila ng pagkakaroon. Tignan nila. Siguro dapat makipagtulungan.
O di naman kaya si Maharlika na makipagtulungan na sino yung taong yun. Hanapin na natin kung sino yung taong yun. Hindi naman kinakailangan otoridad pa maghanap dun sa taong yun. Pero may nakapirma dyan na taga-PIDEA, so madali natin malaman kung sino yung taong yan at panindigan niya kung pirma nga niya o lagda nga niya yung nandoon sa dokumento. May paliwanag naman si Maharlika doon sa tanong ni partner Jade kung mahalaga ba yung control, bakit walang control number. Ang sabi niya, during kasi na isinubmit yan para sa operation, kasi parang ano yun bago mag-operate, kumbaga hindi talaga nakapag-operate kasi hinarang na. Kung naituloy yung mismong operasyon, malalagyan daw yan ng control number. Kaso nga lang, nung sinabit pa siguro yan, nabasa ng hindi binigyan ng go signal, kaya walang naging control number. At kung pagbabasehan mo naman yung pahayag ng PIDEA, ang sinabi naman doon na mga operation. Hindi nga natuloy yung operation. Kasi nga, hinarangan na. So, yun ang mga sinasabi ng dalawang panig attorney. Well, ewan ko kung nabanggit si Maharlika kasi pagla ko lang nakita yung interview nyo, no? Atat na atat nga ako sumali doon sa usapin. Atat na atat din kayo makipag-usap sa kanya. Alam mo, tayo lang atang nagpakita ng interview kay Maharlika. Tayo lang sa periodiko ang pumansin dyan. Pansinin nyo, mainstream media, tahimik. Samantalang, newsworthy ito, no? Newsworthy ito dahil ordinaryong dokumento ito na po pwedeng mapatunayan. Hindi ko pa sinasabi na napatunayan na yan. Pero napakadali patunayan yan. At kapag yan ay katotohanan, ay talagang sa akin, yan ang mag-i-explain sa mga desisyon na hindi ko maintindihan na ginagawa ng ating presidente. Lalong-lalo na yung kanyang propensity na balentong ng balentong, walang consistency sa kanyang mga pulisiya na sinasabi. No? Well, ewan ko kung nabanggit ni Maharlika kung sino ang pumarang. Pero ito matter of fact lang. Yung mga pagkakataon na yon, alam natin na ang unang ginang ay kapartner ng dating executive secretary, mismo ni Presidente Noynoy Aquino, na nakaupo noong 2012. Alam natin na nagkaroon ng gusot sa kanilang relasyon dahil nga dun sa vice presidential elections ng 2016 na maging katunggali sila. Pero ang balita ko nga pala mga partners, sabi ng aking mga balita, ang ating mga marites, balikan na raw sila ngayon. Friends na sila uli. At syempre, pag ikaw na may naging law partner at ako naman ay 34 years na rin nagpa-practice at nagkaroon ng mga law partners, matindi talaga yung samahan na yan. No? So hindi ko lang alam kung sino talaga yung tao na nagpapigil ng raid. Pero definitely, hindi ko alam kung senador noon ang ating presidente. Alam niyo ba kung senador siya noong 2012? Search natin kasi 2013 siya tumakbo bilang pangalawang pangulo. 2016 elections yun, di ba? 2016 siya. 2016 elections. So mukhang senador siya noon, no? Kasi nag-serve siya for term as senator. So kung 2016 siya ay tumakbo noong 2010 at siya ay naging senador ng mga panahon na yon, no? So anyway, may impluwensya rin siyempre isang nakaupong senador at siyempre malapit din ang kanyang pamilya doon sa dating nakaupo na executive secretary. No? So yun po ang mga dapat ngayon, ang sinasabi ko, hindi naman dapat paniwalaan kaagad-agaran. Siyempre, kinakailangan dumaan sa proseso para makita ang katotohanan. Pero hindi po pwedeng manahimik ang presidente ngayon. Hindi talaga po pwede. Kinakailangan na siyang mag-deny or mag-explain. Pero attorney, lumalakas dahil nga dito sa pagkakalabas nitong mga dokumentong ito, lumalakas yung panawagan na dapat magpa-drug test na ang Pangulo. Napakahirap ba magpa-drug test, attorney? Hindi kasi ginawa naman yan minsan Di ba nung siya ay naging kandidato, ginawa naman niya yung drug test. At dahil may ugong-ugong nangyari ng mga panahon na yun. Pero ngayon, mas importante magpa-drug test, no? At kung talagang gusto nilang matigil na itong issue nito, dapat ang drug test sa pamamagitan ng buhok. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang pulburon madaling mawala sa bloodstream. Pero yan ay nananatili sa buhok. Para lang once and for all, matigil na itong mga ugong-ugong. Hindi mo kasi po pwede mabaliwala ang mga sinasabi ni Maharlika kasi alam ng lahat, sa samulat-mula, siya ang pinakamalapit na loyalist vlogger kay PBBM.
Alam ko yan nung ako'y presidential spokesperson at alam ko talaga yan. At lahat ng tao alam yan. No? Kaya nga minsan, dapat siguro sabihin na talaga ni Maharlika anong nangyari sa kanila at biglang nawala siya ng diskurso. Nagkaroon siya ng disgusto dito sa matagalan niyang tinataguyod na PBBM. Attorney, pakinggan muna natin yung komento naman ng isa sa mga alter ego ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay naman sa pagkakasangkot ng huli sa issue ng illegal na droga. Naritong report ni MJ Mondihar. Nasanay ang buong mundo na magpalabas ng prank kundi kaya magbiro tuwing Abril 1 o mas kilala sa buong mundo bilang April Fool's Day. Pero ang political vlogger na si Maharlika hindi mabiro kahit April Fool's Day matapos magpalabas ng 2 dokumentong nag-uugnay sa presidente ng Pilipinas sa paggamit ng illegal na droga. May tatak na confidential at logo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga ito. At ang target ng drug operation batay sa dokumento na may petsang March 11, 2012 ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PDEA ang authenticity ng mga dokumento at binalaan ng publiko na maaaring makagawa o makapag-reproduce ng mga dokumento ng gobyerno gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kung si Interior Secretary Benhur Abalos naman ang tatanungin, fake news na laman ng mga dokumento. Well, ganito lang. Huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news, no? No less than PDEA nagsabi na hindi totoo ito. Kuminsan, it's so unfair eh. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Kahit nga raw siya ay biktima ng fake news dahil minsan na rin siyang nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin, sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako eh. Nagdemanda ako sa Pangasinan sa mga gumagamit ng pangalan ko, ng boses ko. It's identity theft. Ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no, pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Samantala, may payo naman ang dating Press Secretary na Marcos Jr. sa mga Pilipino sa drug issue na nauugnay na naman sa punong ehekutibo. Lalo pat karapatan ng taong bayan na malaman ang estado ng kalusugan ng isang presidente at kung may kakayanan pa ba itong pamunuan ang bansa. Para sa akin to, the next step is to inquire into the state of health of the president. Kasi if we are going to allege a crime and the crime is being committed now, that will require evidence. The evidence that Madam Maharlika is holding is evidence of previous drug use or a previous investigation on an inquiry into drugs.